palusot. Ay, nako. Anyway, mga ka-GP Natics, next topic, pag-usapan naman natin. Itong pag-amin ni Sara Duterte, totoo po ang sobre. Hoy GP, paano mo nasabi? Nanggaling sa bibig ni Sara Duterte na totoo ang sobre na nanggaling pa po sa kanya mismo. Siya ang nagbigay. Di ba? Pero mga kababayan, bago tayo pumunta dyan, ay okay lang din pala, kahit anong mauna. Wait lang. Hugutin ko lang ulit. Alam niyo naman ako si hugot-hugot lang. Di ko kasi mapagsabay-sabay dito. Pag sinabay-sabay ko na, ang hina ng net, tayo ang mawawala. Teka lang ha. Woohoo! Tool for the job, man. Ayan, wait. Isa pa. Hugot pa ulit. Ayan. Ito, pakinggan nyo muna mga ka-GP Natics. Yung sinasabi ko po rito na itong si Sara Duterte ay umamin na totoo po yung sobre. Dito na naman pumapasok. When emotion is high, intelligence is low. Napapahama ka tuloy. Pero, bago yan, ay, minute muna tayo. Si Harry Roque, di na natin napiplay. Harry Roque. Paboritong DVP, TDS na we will eat. Sarap na back to back, ito ang anytime snack. Merry Grace Piatos. Merry Grace Piatos! Di matito, di matun, basta sinabi ng boss. Ito Aha. na si Merry Grace Piatos. Ito na mga kababayan. Ang ina. Aga-aga? Yung lahat. Martin Romualdez, Aha. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sige. Ba natin, Day? Ginigit-git nyo Rondon. yung mga tao ko Mhm. dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos. Aha. Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video. Aha. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We Uh-huh. trust her. You sent me written instructions Okay. about money. Millions a month. Hindi, sabi niya gano'n, mga ka-GP Natics. Ito, tingnan nyo ha. Pakinggan nyo lang maigi. Yung binabanggit niya that FL Liza sent a money, mga kababayan. So, what's in it? Para saan yung money? Bakit kailangan magbigay ni FL Liza sa DepEd ng pera? And besides, she is not an officer. Diba? She's not an officer from DepEd. Hindi naman officer ng DepEd si Lisa. And you also told, hindi nga siya ng gobyerno eh. Hindi nga siya halal. Kumbaga mga kababayan, wala siyang pwesto sa gobyerno. Bakit siya magbibigay ng pera? Kaya nagtataka ako, saan mo nakuha na kailangan magbigay niya ng pera? Para saan? Anong pakikinabangan ni FL Lisa kung magbibigay siya ng pera doon sa DepEd? Diba? Pero mamaya, mga kababayan, bukod dito, binanggit niya na, tungkol sa envelope, totoo ang envelope. Pero, nung nakaraan, hindi po niya sinabi tungkol sa envelope. Okay? Pakinggan lang muna natin. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Aha. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Aha. Aray. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Wala daw posisyon. Yun nga. Ano ang palagay mo? Paano kami maniniwala? Try to convince us. You told
walang pwesto sa gobyerno si FL. Bakit siya mamimigay ng pera? Bribery? Eh, hindi naman siya taga DepEd, mga kababayan. Ano ang makukuha niya sa DepEd? Kung magbibigay siya ng pera, that's waste of money. Kung hindi naman siya taga DepEd and she cannot control DepEd, you are the first person in DepEd, mga kababayan. You are the highest authority in DepEd. So therefore, walang kinalaman si ano din kasi sabi ko nga, try to convince me. Hanapan mo ako ng masasabi mo kung bakit kailangan magbigay ni FL ng pera sa DepEd. Otherwise, lahat yan, wala ka namang ebidensya. Diba? You're trying to destroy the name of FL Liza without any documents to verify the veracity and also to substantiate those allegations that you had. Oh. Sirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Mhm. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae. Ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Oh. Pangalawang admittance, mayroon ng white envelope. Diba? Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, Mhm. may utos na Mhm. ng pera sa DepEd. Oh. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Oh, ano ngayon? Kasi gusto ko lang magtrabaho. Oh. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Gusto daw niya magtrabaho para makalikom ulit ng pera. Di ba, mamilokahan ka na. Gusto na nila magtrabaho. Tapusin nyo ng pot. Ay na, show nyo na yan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho at makalikom na ulit kami ng pera. Ganon. Sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Okay. Mga ka-GP Natex, ito balikan natin yung what really happened in the past. Kasi hindi natin mabubuo yung konteksto. Lumabas po itong si Gloria Mercado and she told that merong envelope, di ba, na binibigyan siya ng 50,000 pesos every month. That is happening when the confidential funds is actually out. Diba? And for 9 consecutive months, so that is almost 500,000. Kulang na lang ng 50,000, 500,000 na yan, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Ito yung ano. I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My concurrent position in DepEd during Sabi niya, sobre, white envelope, label Hope. Yung sinasabi ni Sarah, DepEd lang daw. 'Di ba? DepEd lang daw. that time. These envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Sunshine Fajarda, which she says came directly from Vice President Duterte. With the narration of our resource speaker, she earlier manifested that she believes that those envelopes are means to influence her decision as Hope. I was a Okay, maliwanag. Mga ka-GP Natics, ang sinasabi ni Mercado, she believes that this money coming from Sara Duterte is actually pwedeng itong mag-influence sa kanya bilang officer ng Hope. 'Di ba? 'Yun ang sabi niya, she believes. So
kung sinasabi nito na she believes, ibig sabihin, hindi rin siya sigurado. Tama? Hindi rin siya sigurado. Pero ganun talaga yung may isip natin eh. Bakit ka bibigyan ng pera? That's out of her, is it out of her pocket? Kay Sara Duterte? O galing ba ito sa confidential funds? Kasi nung una dito, sinasabi pa lang na coincidence ba na kung kailan lumabas ang confidential funds, saka lang nagkaroon ng envelope. Ang sinasabi pa dito ni Mercado, sabi rin ng mga ibang kongresista, sabi rin ng analysis natin, kung ganoon, kung hindi ito confidential funds, as Sarah said kanina, hindi raw ito confidential funds, meron na daw sobre nung wala pang confidential funds. Pero, ang nagtataka tayo, bakit doon tumutugma? At wala pang, noong wala pang confidential funds, wala naman silang nare-receive na sobre. So therefore, ano ang magiging ano natin dyan? Pag ang pinag-usapan ay process of elimination. Siyempre, hindi papasok yan doon sa sinasabi nila ni Sara na matagal na right before na magkaroon ng confidential funds, meron nang ibinababa sa DepEd. Tama? Yan yung tinatawag na process of elimination. O, ngayon. Approach, by Attorney Monsayakan, he suggested in the presence of other officials who was with me that the bidders should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. Dahil tumanggi kayo na pag-usapan ang 2022 Continuing Fund, posible na ito ang dahilan kung bakit kayo pinag-resign ni Attorney Zuluaga. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Okay. Mga kababayan, di ba? Sinagot kaagad ni Sara Duterte, dapat kung akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Kasi the first and foremost na magiging sagot mo dyan is not attacking the person. Is not actually attacking the person, but, mga kababayan, kung ikaw ay may ebidensya, as you said, that F. Eliza sent you a video and a message, written message, di ba? Telling to give the white envelope to DepEd. Therefore, mga kababayan, dapat noon pa lang, yan ang unang papasok sa utak mo. Yan ang papasok mismo, mga kababayan, at ikaw ay may lakas ng loob to face the Quadcom, to face the Committee on Good Government and Public Accountability. Kasi, you could prove them wrong na mali sila sa kanilang mga paratang sa'yo. Pero wala kang ginawa. Ano to? Ngayon nyo lang naisip yung script na it was coming from F. Eliza? Ganun ba yon? Kasi ang tao, mga kababayan ganito tayo. Tayong mga Pilipino, kapag nangyari yan, matik, hindi na yan magbabakil sa back of our head. 'Di ba? Automatic yan lalabas. Pero pag ito ay hindi nangyari o never nangyari, hindi yan papasok sa utak natin. Kasi tayo, mga Pilipino, ang katotohanan hindi natin maaalis. Bakit? Tayo, kapag nangyari yan at alam natin na hindi totoo yung sinasabi at meron tayong rason, meron tayong ebidensya, aba, aligaga tayo, pupunta talaga tayo doon sa ikinauukulan. Kasuhan, di ba? Or haharap tayo doon sa mga nagbibintang sa atin para, yung iba nga dyan, para sampalin, para sabunutan, para kasuhan. Di ba? Ganyan ang ginagawa natin Ipapamukha natin sa kanila that you are wrong and I am correct. Di ba? Ganyan yung ginagawa natin. Pero wala pong ginawa si Sara. Pinagbintangan na siya na may binibigay na envelope. Hindi niya sinabi. Anong pahayag ni Sara Duterte? Hindi totoo yung envelope. Wala talaga yung envelope.
Wala po siyang ano, basta sinabi niya lang doon sa sagot niya that Yusek Mercado is disgruntled employee of DepEd, di ba? Attacking the person, but she did not answer the question about the queries regarding to the white envelope. Eh ngayon lumalabas, totoo pala yung white envelope. Kasi dati dapat sinabi niya, hoy, totoo yung envelope. Di ba? Totoo yung envelope yung sinasabi ni Mercado. Pero galing yan kay Lisa. O hindi niya sinabi yon. Bagkos ang binitawan niyang salita, ito, ulitin ko ha. Pag-usapan ng 2022 Continuing Fund, posible na ito ang dahilan kung bakit kayo pinag-resign ni Attorney Zuluaga. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Oh. I don't want to do this, but Diba? Maliwanag mga ka-GP Natics, hindi niya po sinagot yung paratang. Bagkos, ito ay kinundi na niya. Dapat kung mag-akusa siya, meron siyang katibayan. She did not say that the envelope is true, but it was coming from the First Lady. Wala siyang sinabing ganun. Bakit ngayon lang lumalabas na sinasabi niya na ito ay nanggaling kay Lisa? Ito ba mga kababayan ay sabi ni Llamas kanina, may napanood ako. Sabi ni Llamas, alam nyo, nililinis lang talaga nila yung pangalan nila at ibibintang sa iba para nang sa ganon, hindi mapunta lahat ng blame sa kanila at yung sila yung makawawa, magmukhang biktima. Yun ang sabi ni Llamas. Kaya gumagawa ng eksena itong mga ito, kaso yung eksena nila, huling-huli. Kung hindi sila makawala dito, tuloy na silang lulubog. Dahil dun sa itinatago nila, kaya sila nagkakaganito. O, nasabi ni Mercado? since siya na yung nagsabi, Oo. i-turn over ko na yung envelope. No. My name is Gloria Humamil Mercado. I was appointed as DepEd Undersecretary by President Marcos, as recommended by Vice President Sara Zimmerman Duterte in 2022 and February 2023. Diba? Umamin na 2022 pa yung sobre. Doon sa galit na galit siya. Pero dito sa sagot niya, sabi ko nga, the first and foremost na papasok sa isip mo, when that event really happened, papasok ka agad yan sa utak mo, sasagot ka agad. Kasi ako, mga ka-GP Natics, pag alam kong tama ako at may ebidensya ako, putya kahit saan tayo makarating. Hindi ganun ang ugali ko eh. Kahit nga binubuli nila ako na dati sa mga past na trabaho ko, basta alam kong tama ako at yun ang totoong nangyari, hindi ako papapigil. I was designated as the head of the procuring entity of DepEd. Between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. These envelopes were handed to me O hindi yung DepEd Hope. Sabi ni Sara, DepEd. mostly by Assistant Secretary Sunshine Fajardo, which she says came directly from Vice President Duterte. Sometimes in October 2023, as the likelihood of a bidding failure for DepEd computerization have become apparent, I was approached, by Attorney Monsayak, and he suggested in the presence of other officials who was with me that the bidders should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. Ayun, siguro yung para mabilisan na magastos nila. mamaya sigurado maraming mag-aabang dito kasi pa-attendin na raw ni Sara Duterte yung mga tao na yun, si Monsayak, si Paharda, yung dalawang Paharda na mag-asawa at si Acosta. So mamaya magkakaalaman tayo, ha? Asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. Sometimes in the 3rd or 4th week of October,
I was summoned by Zulaika Lopez, the Chief of Staff of the Vice President and Undersecretary of OBP. I was informed that I should tender my resignation effective that day. I refused to resign and I insisted on departing from service through voluntary retirement. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the real reason behind the push to relieve me of my office. It was as if I had become an unwelcome obstacle despite simply doing my job as Yun talaga yun. Obstacle ka sa kanila because you resist. Diba? Hinaharangan mo sila sa mga gusto nilang mangyari, hindi ka nila kayang pasunurin. So the best thing to do, mga kababayan, walisin. Open Undersecretary of Human Resource of DepEd. In connection dito sa 37,000, ilang 37,500,000 pong cheque ang napirmahan po ninyo? Habang hope po kayo. Mr. Chair, I'm not very sure if it's 2 or 3. Okay. It should be around that. 2 or 3. So more or less, mga nasa 54 million. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. So 50,000 times 9, It's 450 po. At 450. They issued me a receipt for that 450. Sino po nag-issue ng receipt? Yung the one who it's an The one it's na... an NGO that Okay, I so donated yung the money. pinag-donate po ninyo. Yes. Do you have that receipt? Yes, sir. Thank Yes, you. Can we have a Mr. copy Chair. of the receipt, yes, ma'am? Mr. Chair. Thank you po. Tama po bang sabihin, ma'am, na yun pong regular monthly envelope which you later on found out contains 50,000 per envelope ay nag-umpisa lamang nung kayo na-appoint as head of procuring entity? As far I'm still keeping those envelopes, so I would like to say yes. And what do you think is the reason kung bakit yung envelope nag-start lang during your appointment as Hope? I think Bakit po walang envelope nung HR pa lang kayo? Tapos biglang nagka-envelope nung naging Hope kayo? Yun ang isa sa mga punto dito. 'Di ba? If Sarah really insists, mga kababayan, na binibigyan siya ni FL Lisa to give it to the DepEd. Sabi ko nga, ulitin ko na naman, hindi ko talaga makuha yung point. Ano ang magiging pakinabang nila Lisa kung magbibigay sila ng pera dito? At kung nagbibigay ng pera, bakit kung kailan siya ay naupo bilang Hope, 'di ba, sa procurement at hindi nung HR pa siya? So, meron tayong hinahanap dito na missing link. 'Di ba? Wala naman pakikinabangan sa FL Lisa dito eh. At mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung iisipin natin, sino ang makikinabang talaga? If ever na ikaw ay magbigay hindi para yung mga tao mo ay hindi magsalita. Siyempre, within the circle. 'Di ba? The head of that agency. Hindi yung ibang tao. At kung totoo, ito pa yung mga katanungan, kung totoo talaga na nagbibigay si FL Lisa, tapos nagbigay dito sa DepEd, Vice President siya, abogado siya, alam niyang mali yung ginagawa ni FL Lisa. From that point of view, dapat noon pa lang ay talagang kinwestiyon niya na si Lisa. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, bakit wala siyang ginawa? 'Di ba? Asan ang ebidensya din? Pakita. Yun ang mga laga dun eh. Ito yung buong statement na binitawan ni Sara Duterte para alam natin. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate Positive Learning.
a DepEd project she believes it could be to influence her decision as your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una Diba? niyang ginawa, Mga ka-GP Natik, she did not mention anything about the envelope. She did not answer about the envelope. But rather, diba, trying to destroy the credibility of Yusek Mercado. O meron na naman nakapasok na isang panauhing pantanga. Paulit-ulit, sasakit lang ang loob mo dito. Huwag ka nang pumasok, promise. Diba? Ito na nga nakikita mo, umamin na yung amo ninyo na merong white envelope. Mga kababayan, perhaps naniniwala pa rin kayo sa kanya. Noon nga dinideny niya eh. Mga ka-GP Natex, not answering the question, not answering etong si Mercado noon, ibig sabihin po, yan ay sinasabi niya na hindi totoo. Kasi she is trying to destroy the credibility of Yusek Mercado. Diba? So sabi niya ganun, sa madaling sabi, kung marunong kayong umunawa, gamitin ng utak. Ha? Gamitin ng utak. Ngayon, sabi niya, ang binabanggit niya, imbis na sagutin yung tungkol sa envelope, ang inaatake niya yung credibility ni Yusek Mercado. Na itong taong to, kaya niya tinanggal dahil disgruntled employee of DepEd, naka-strike to sa kanya, naninira pa daw ng tao. Yun ang binibitawan niyang salita. 'Di ba? Tapos biglang ngayon, sabi ko, dapat sinagot niya na yan noon in the first place, na hindi totoo or totoo ang envelope. At kung totoo, galing kay Lisa. At kung, 'di ba? Para maliwanag, to put in the context. But yung hindi niya pagsagot, ibig sabihin niyan, kinukundina niya yung pagsasabi ni Yusek Mercado na hindi totoo yung envelope. Kaya nga siniraan niya pa eh. Ang ibig sabihin, ba't kayo maniniwala dyan kay Yusek Mercado? Disgruntled employee yan. Diba? Tapos yan I lost the trust and confidence sa kanya. Kaya ako siya tinanggal. Yun ang ibig niyang sabihin. Hindi ka tiwa-tiwala itong taong to, bakit mo paniniwalaan tungkol sa envelope? Di ba? Maliwanag. Ma'am Rebecca Lagbay, Ben Spars, anong klase BPN mismo siya ang inciting to sedition, insurrection and rebellion and threatening PBBM and family for their life? Please asking our authorities to act and arrest whoever she is. Di ba? Oh. Maliwanag mga ka-GP Natics na yung ginawa ngayon na pag-amin ni Sara na merong white envelope, huli na siya doon. Pero yung kasunod na statement nun, yun ay pagpapalusot. Yun ay para ibintang sa iba na ang nagbibigay ng envelope ay si FL Lisa. Bakit di mo yan sinabi nung unang interview mo after lumabas ni Yusek Mercado? Anyway, mamaya lalabas naman yan because Mercado will go there mamaya at as Sarah's promise, aattend daw yung kanyang mga importanteng tao. Di ba? Sabi ni Leila Villaflor, mahirap po talaga ang magsinungaling at gumawa-gawa ng kwento. Mahirap po yan kasi nagkakanda balubaloktot. At the same time, mga kababayan, mahuhuli ka talaga sa iyong mga bibig, di ba? Sabi ang isda, nahuhuli sa sariling bunganga. Ang pagtahi-tahi ng kwento, hindi mo yan mapagdudugtong-dugtong kung hindi yan nangyari. Oh. Kasi po, master na ni Sara ang mag-divert ng issue dahil guilty. Correct.
Good morning, GP. Hala, ang aga-aga ng live streaming mo. Hindi nga po ako makatulog. Sayang yung oras. So, sinamantala ko na. Ito, panoorin ulit na mga kababayan, change topic. At least, I already emphasized and I already